Hybrids versus pure breeds. Saan mas magandang alagaan? Pag-usapan natin. Dito sa manukan natin, meron tayong dalawang breed na pure breeds. Ang Rhode Island Red tsaka itong ating Black Austalorps, no? Merong from US and ang Black Austalorp ay syempre galing sa Australia. Yan. So, itong Black Austalorps and Rhode Island Reds, maganda siya kung ikukumpara mo sa native. Sa pangitlog, sa mabilisang paglaki, no? Panalo siya, no? Kaya maraming kumukuha ng mga ganitong breeds. Black Austalorp at Rhode Island Red. Sila yung mga heritage chickens na talagang sumikat dito sa Pilipinas dahil yung presyo nila is affordable din, no? Unlike sa ibang heritage chickens na sobrang mahal yung presyo kasi malalaki din talaga. So itong mga Black Austalorps and Rhode Island Reds, sila yung pinakamura na heritage chickens at sulit na sulit kapag binili mo, no? Magaganda din siya, no? Itong Black Austalorps to parang Jersey Giant kung tignan, no? Pero iba talaga yung Jersey Giant, may Jersey Giant din tayo doon sa kabilang pen. Pero itong Black Austalorps, malakas mangitlog, yan. Halos kasing laki din siya ng Jersey Giant, mas malaki lang ng kaunti yung Jersey Giant, mas matulis yung kanyang tuka, mas malaki yung kanyang ulo, and mas malaki talaga yung Jersey Giant. Yan. So itong mga Black Austalorps na to, isa siya sa sa pure breed na malakas mangitlog, no? Kayang itlogin ng 250 to 300 eggs a year, no? Ganyan kalakas itong ating Black Austalorps. Yung Rhode Island Red naman is kayang mangitlog ng 250 to 280 eggs a year. Yan. So, mas lamang na ng konti itong Black Austalorps. Mas saleable lang yung Rhode Island Red dahil yung Rhode Island Red po kasi siyempre tayong Pinoy, no? Mahilig sa pula. Yan, maganda talaga tignan yung pula. Lalo na kapag maganda yung panahon, sobrang ganda. Itong black din po kasi, no? Astig lang yung itsura, shiny. At kung gusto niyo ng black color, siyempre Black Austalorp. Kung gusto niyo ng Rhode Island Red, dun kayo sa Rhode Island Red. Yan. Pero sa palakihan, mas napapansin ko, kahit yung hens dito is malaki siya. Kung ikukumpara dun sa ating Rhode Island Reds, yung mga roosters naman is halos same lang naman yung kalakihan. Pero mas mabilis lang lumaki. And para sa akin, no, mas maganda yung resistensya nitong Black Austalorp kumpara sa Rhode Island Red, no? Pero nakadepende pa rin yan sa lugar ninyo. Pero dito sa lugar namin, sa ganitong setup, Black Austalorps yung pipiliin ko. Yan. So, i-compare naman natin siya, itong mga pure breeds na ito, sa ating hybrids, no? Kung ano ba yung pinagkaibahan sa hybrids tsaka dito sa Black Austalorps. Yan. Kung for meat, okay yung lasa nito, masarap din naman. Mas masarap lang yung native chickens. At yung lasa nito, no, mas masarap sa broiler chicken. Syempre mas masustansya dahil gumagamit ng mga organic dito. At yung kinagandahan din nito, no, is malambot yung karne niya. No? Yun yung kinagandahan ko. And kapag kinrossbreed siya sa ating mga native chickens, upgraded native chickens yung tawag doon, masarap yung karne, malambot. Dito naman tayo sa hybrids. Hybrids, kapag gusto niya ng dual purpose, no? Napapansin ko dito sa hybrids, mas mabilis siyang lumaki, mas maganda yung kulay, and mas malakas siyang mangitlog, no? Isa sa pinakamalakas mangitlog sa Pilipinas na hybrids ay ang Decal Brown, no? Matatalo nito ang pangitlog ng ating pure breeds, no? Based din sa research, based din sa mga talagang nag-eksperimento sa manok, no? Based din sa experience ko, malakas talaga mangitlog yung hybrids. Mas malalaki siya. May napapalabas tayo dito na sobrang laki, katulad itong mga yellow cappers natin. Yan, no? Decal Browns natin, sobrang malakas mangitlog. At ganda din ang kulay ng hybrids. So kapag gusto mo ng itlog or tabled eggs production, fertiled eggs production, or basta tabled eggs, no, pangkonsumo, pangkonsumong karne, dito ka sa hybrids. So yung bumibili ng mga Black Austalorps sa Rhode Island Red na pure naman, no, pwede naman nilang sila yung gumawa ng sarili nilang hybrid. So dito sa akin kasi, syempre may Jersey Giant tayo, Sussex, no? May ongoing tayong New Hampshire Red from Jansky Berbera Farm. Yan, upgrade na naman sa ating manukan. Yan. Mas malalaki siya
And yung purpose kasi nitong hybrids natin na in-eksperimento dito and talagang maganda yung resulta is i-crossbreed natin sa mga native chickens natin for upgraded native chicken production. Yan. Yun yung purpose nitong ating breeding pen number 3. So, ang Black Australorps natin and the Rhode Island Reds natin para siya sa mga buyers natin na gusto ng pure breeds, no? Na gusto nila sila na rin yung gagawa ng kanilang hybrids. Ang hybrids po kasi is combination or anak ng dalawang pure breed. Yun po yung hybrids tawag doon. No? And hybrids, madaming klase, F1, F2, F1B, F1P. Ganyan yan dito. No? So, ganyan ang kasimple. Kung gusto mo ng pure breeds, mag-alaga doon ka sa Black Australorps or sa Rhode Island Red. Yan. Isa pa sa mabagsik na heritage chickens, yung Barred Plymouth Rock. Kasi yung Barred Plymouth Rock, no, malaki naman siya pero hindi niya kayang talunin sa pangingitlog yung Black Australorps at Rhode Island Red. No, mas maganda talaga yung Black Australorps at Rhode Island Red. So dito may Barred Plymouth Rock tayo dito kasi nga hybrids naman yung production natin. Yan, no. So kung gusto mo ng pure breeds, Black Australorps and Rhode Island Red, kung gusto mo ng hybrids, ikaw gumawa, pwede mong bilhin yung Black Australorps and Rhode Island Red, tapos mag-cross ka. Pwede din dito sa hybrids na ginagawa natin. At talagang magaganda yung mga roosters natin at materials dito. Yan, pakain na naman tayo ng ating mga alagang manok. Uulitin natin yung feeds natin, no? Bago yung feeds natin. At napapansin ko medyo effective siya, no? At pero hindi pa tayo makapag-final conclusion dahil siyempre, no, bago pa lang tayo gumagamit ng ating V-Pro na Boost Pro. Yan. So, 25% V-Pro Boost Pro. Yan. 25% Gallimax 21, 25% Hammered, and 25% na crack corn. Yun yung ating pinapakain dito sa ating mga alaga. No? Twice a day kami napapakain dito, umaga at hapon. Ready na si Papang magpakain dito sa ating mga alagang manok. So, ito yung mga patubigan namin. Maganda kasi itong patubigan na to. Hindi sponsored yan, no? Pero maganda talaga. Yan. May update pala tayo para sa ating Black Australorp na yung tinago natin kasi napilay. Yan. Pero okay na siya, no? 1 month na recovery talaga, pero okay na siya ngayon. At dyan lang muna siya. No? Paparelax na dito sa gawin mo na siyang gala. Yan. Dito tayo sa ating breeding pen number 1 sa mga native chickens natin. Yan, native chickens natin. Ang problema lang dito sa native chickens is broody. So basta broody kasi halimbawa halos lahat sila ng itlog na ng maximum na itlog nila, no? Umabot na sila dun sa peak nila sa pangingitlog. Magsi-stop sila. Magpapahinga sila siguro mga 1 week. Yan. Tapos ma-harvest ko na itlog, konti lang. Yan. Kasi nga, native chickens, itong ganito. Kaya kapag native chickens talaga, no, purong-purong native chickens tayo, merong times na hindi tayo makakapag-harvest or kapag maka-harvest mo tayo, konti lang. Yan. Pero goods na goods yung native chicken. Yan. Kakaunti lang kasi itong native chicken. Dapat sa native chicken, kapag gusto nyo maparami talaga, marami kayong hens, no? Kasi nga, halimbawa, nagpapahinga yung ibang pens, at least sa ibang pens ng native chickens, ay may production. Ganun yan dito. Unlike sa ating mga heritage chickens, talagang palaging nangingitlog to, kasi nga hindi sila broody. Malakas mangitlog, yan, Black Australorps, hybrids, and dating Rhode Island Reds. Dito naman tayo sa ating Black Australorps. Yan, ating Black Australorps, talagang solid na solid talaga to. Shiny yung balahibo nila, no? Super shiny. All black. Yan. And syempre nagagandahan talaga ako dito sa production nila. Palaging nangingitlog ang Black Australorps. Yan. No? Lakas mangitlog nito, no? Konti lang to pero ang dami natin na nakukuha ditong itlog. Yan. Sa mga walang pagkainan, no, pwede po yung gawin yung PVC pipe. Yan, ganito yung gawin nyo. Or yung mga yero, pwede. Yan, may nangitlog doon, no.
Ganda nito yan. Kunin ni Papa yung itlog. Lakas talaga mga itlog, no? Solid na solid tong Black Australorps. Isa sa paborito kong breed sa pangingitlog and sa karne, itong Black Australorps. Yan. Sa pure breed, number 1 to para sa akin. At based din sa research, no, at sa base experience ng iba, number 1 ang Black Australorps sa meat and egg, sa pure breeds. Yan. Pero kapag hybrids, iba talaga yung usapan. Hybrids, iba, no? Ang lakas mangitlog, ang bilis lumaki, and maraming kulay. Yun yung nagagandahan ko talaga. Yan. So, maraming nagtataka kung bakit meron tayong hybrids. Yan. Siyempre sa hybrids natin dito, iba yung rooster natin. Kundi yung mga medyo may kamahalan, Sussex, Jersey Giant, no? And dito sa hybrids production natin, merong dugo dito ng Brahma. Yan. At ano pa ba? Decal Brown meron din dito. No, so ito yung ating hybrids. Hubbard meron din. Yan. Kaya malakas itong ating hybrids, no? Merong Barred Plymouth Rock. O meron tayong padating na New Hampshire Red. Isa yun sa pinaka mabagsik na pure breed, no? Pure breed na tatalo sa hybrids. Which is yung pure breed na yon gagawin nating hybrids, no? Yun yung gagawin natin dito, New Hampshire, tapos meron pang Jersey Giant, no? So talagang grabe na yung ating dagdag puwersa talaga, no? Or puwersado na talaga yung ating breeding pen number 3. Yan. Jersey Giant, New Hampshire Red, yan, no? Na kukunin ko kay Sir Jan Skiver. Yan, sa Jan Skiver Vera Farm. Yan, so doon ako kumukuha ng mga napakagandang breeds, no, mga pure breeds. Pwedeng pang show type, pwedeng pang upgrade, no. May kamahalan 'yon pero kunin natin dahil nga ang gaganda ng mga breeds doon. Yan, no, pwedeng pang show type, meat type, pwede din naman. Yan, ito yung yellow copper natin, no. Yan, Barred Plymouth Rock, ito yung mga bago kong Barred Plymouth Rocks na mga roosters. Yan, Hubbard. Yan. Ito yung Rhode Island Red tsaka Orpington. Ito naman yung Black Australorp Rhode Island Red. Yan, Sussex natin. Yan, proceed tayo sa ating breeding pen number 3, ang ating Rhode Island Red. Dito naman tayo sa ating Rhode Island Red. No, so mga pure po yan dito. Meron kaming pinalabas na Decal Brown. No, pinakondisyon namin yan. Yan. Diyan na yan sa gala. Para may kaparis yung Black Australorps namin dito sa gala. Yan. No? So, kakaunti na lang taga yung Rhode Island Red natin. Rhode Island Red, okay naman siya. Pula yung kulay. Okay din naman sa pangingitlog, no? Rhode Island Red. Pero wala talaga. Pero wala, hindi niya kahit talunin yung hybrids. Hindi niya rin kayang talunin ang Black Australorp sa pangingitlog. Yan. Pero malakas siyang mangitlog kung ikukumpara mo sa, syempre sa native, no? Malaki din naman yung katawan nila, mabibigat din naman, lalo-lalo sa roosters. Yan. Yung iba ko ditong Rhode Island Reds is nagmo-molt. So, dahil mayroong amino acids itong pagkain natin, dahil sa King's Vita Plus, yan, tumutubo na yung balahibo nila. So, yun yung kinagandahan dito sa manukan natin. Kita nyo naman yung mga roosters natin, malalaki din. Yung bago kong rooster, ayaw pang bumaba, no? Pero kumakain naman yan siya. Yan, malaki din. Yan, Rhode Island Reds. Dito, meron pa akong 5 na Rhode Island Red. Gaganda din to, no? Mga bago kong Rhode Island Red. So, meron din akong, meron pa itong isa nakalabas. Ayun, sa labas. Pero inayaan lang namin. Yan. Dito kasi sa dumadaan,
Matalino siya, no? Tapos, ayun, lilipad siya. So, meron ako mga kukunin na mga manok na naman. Dagdag natin. 20 hens. Umorder na ako. Yan, kunin ko na lang yun bukas. Yan, papakita ko na lang sa inyo, no? Pag dumating na yung mga bagong pwersa na naman natin dito sa manukan.